Si Bea Rose Santiago, ang definisyon ng salitang tagasalo. Siya ang maaasahang personal assistant at sekretarya ng striktong CEO ng De Los Reyes Holdings. Siya rin ang sumasalo sa lahat ng problema ng kanyang kasintahan. Ngunit sa gabi ng kanilang ikalimang anibersaryo, gumuho ang kanyang mundo na mahuli niya ito sa mismong kama nila, kasiping ang kanyang matalik na kaibigan. Sa tindi ng sakit at labis na kalasingan upang makalimot, napadpad si Bea sa isang maling VIP suite. Sa dilim ng gabing iyon, isinuko niya ang sarili sa isang hindi kilalang lalaki. Umaasang ang init nito ay papawi sa lamig ng pagtataksil na kanyang nararamdaman. Ngunit ang akala niyang estranghero ay walang iba, kundi ang kanyang boss, ang arogante at makapangyarihang bilyonaryo na si Kent Andre de los Reyes. Nang matuklasan ni Bea na siya ay nagdadalang tao, pinili niyang iwan ng lahat. Gumawa siya ng immediate resignation letter, tumakas at nagtago sa isang malayong probinsya upang protektahan ang kanyang dinadala mula sa mapanghusgang mundo ng mga mayayaman. 5 taon na mabilis na lumipas, tahimik na itinaguyod ni Bea ang kanyang buhay, hindi lang para sa isa, kundi para sa triplets na kanyang isinilang, sina Ace, Blake at Chloe. Akala niya ay sapat na ang katahimikan hanggang sa biglang magkasakit si Ace at makailangan ng isang napakabihirang uri ng dugo na mula lamang sa kanyang biological na ama. Upang isalba ang buhay ng anak, napilitan si Bea na bumalik sa Maynila at harapin ang dragon na kanyang tinakasan. Ano ang gagawin ng bilyonaryong si Kent kapag nalaman niya ang sekretaryang 5 taon niyang hinanap ay may bit-bit palang 3 munting bersyon niya? Papayag ba si Bea sa kondisyon ng CEO na pakasalan nito kapalit ng dugo para sa kanilang anak? Itinakda nga ba sila para sa isa't isa? O muli lang ba nilang sasaktan ang puso ng bawat isa? Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tapat at masusugid na kaayasya. Kamusta kayo riyan? Ako muli ang inyong kasama, ang inyong Miss Angge, na handang maghatid sa inyo ng mga kwentong magpapaiyak, magpapangiti, at tiyak na magpapatibay sa ating mga puso. Ngayong araw, mga kaayasya, may isang napakaganda at napaka-engranding obra na naman ang inihanda para sa atin ng ating nag-iisang story creator. Walang iba kundi si Boss Riniel. Isang kwento na puno ng kaladaran, paghihiganti, at pag-ibig na hahamon sa bawat tibok ng ating mga puso. Sinasabi nilang ang alak ang pinakamabisang gamot para sa pusong sugatan. Ang mapait na lasa nito, ang madalas nating ginagamit para takpan ang mas mapait na realidad ng buhay. Pero paano kung ang gabing akala mo ay lunas sa iyong pighati, ay siya pala magiging simula ng isang kwentong habang buhay mong dadalhin? Isang gabi ng pagkakamali na nagbunga ng 3 lihim na anghel. Kaya naman, ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil hihilahin ko kayo sa mundo ni na Bea Rose Santiago at ng bilyonaryong si Kent Andre de los Reyes. Huwag po natin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para palagi kayong updated sa bawat kabanata na ating ihahandog. Nakahanda na ba kayo? Umupo na maayos, mag-relax at pakinggan na natin. Basag na basag ang mundo ni Bea Rose Santiago. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya lahat ng kanyang lakas, oras at pagmamahal para sa relasyon nila ng kanyang kasintahang si Mark. Siya ang tipo ng babaeng handang sumalo sa lahat, mula sa mga bayarin sa bahay, sa mga problema sa pamilya nito, hanggang sa pag-aayos ng gulo na madalas nitong kaharapin. Si Bea ang kahulugan ng salitang tagasalo. Sa trabaho man bilang sekretary ng isang dambuhalang kumpanya o sa personal na buhay, sanay siyang unahin ng iba bago ang sarili niya. Pero nitong gabing ito, tila ba ang langit mismo ang nagkait sa kanya ng hustisya. Nagpasya siyang umuwi ng mas maaga mula sa opisina upang sorpresahin si Mark para sa kanilang ikalimang anibersaryo. May dala pa siyang paborito nitong pagkain at isang mamahaling relos na pinag-ipunan niya ng halos 1 taon. Bit-bit ang matumis ng ngiti at pagod na katawan. Binuksan niya ang pinto ng apartment na magkasama nilang itinaguyod. Subalit ang bumungad sa kanya ay hindi ang yakap na isang nagpapasalamat na kasintahan. Ang bumungad sa kanya ay ang pinakamalupit na eksenang wawasak sa kanyang pagkatao habang buhay. Sa ibabaw ng kama, nakita niya si Mark, kasiping ang kanyang matalik na kaibigan, si Jenny. Ang babaeng itinuring niyang higit pa sa tunay na kapatid, ang taong laging umiiyak sa kanya kapag may problema, ay ang parehong tao palang lumalapas tanganan sa kanyang tiwala. Bea, let me explain. Hindi mo naiintindihan.
Nauutal at nagmamadaling nagsuot ng damit si Mark, habang si Jenny ay nagtago sa ilalim ng kumot. Walang bakas ang tunay na pagsisisi sa mga mata. Hindi nakapagsalita si Bea. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata sa unang ilang segundo. Tila ba literal na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang relos at ang pagkain na hawak niya ay marahas na bumagsak sa sahig. Ang tunog na nababasag na lalagyan ay naging hudyat ang tuluyang pagkasira ng kanyang pangarap. 5 taon, Mark. Sa wakas ay bumuwal ang boses ni Bea. Gumaralgal ito sa tindi ng emosyon. 5 taon kitang binuo. 5 taon kitang sinalo sa lahat ng pagkakataon. At ikaw, Jenny, ikaw na itinuring kong pamilya? Bakit? Walang nakasagot. Ang tanging narinig niya ay ang mga bulok na palusot ng lalaking minahal niya ng lubos. Sa tindi ng galit at sakit, hindi na hinayaan ni Bea na tapakan pa ang kanyang natitirang dignidad. Tinalikuran niya ang mga ito, tumakbo palabas ng apartment at hinayaang lamunin ng dilim at lamig ng gabi ang kanyang nagdurugong puso. Dala-dala ng kanyang mga paa, napadpad si Bea sa isang marangya at sikat na VIP bar sa sentro ng Makati, ang Eclipse Lounge. Hindi siya sanay sa ganitong lugar dahil bawat pisong kinikita niya ay itinatabi niya para sa kinabukasan nila ni Mark. Pero ngayon, wala na siyang pakialam kung maubos man ang laman ng ATM card niya. Gusto niyang makalimot. Gusto niyang lunurin ng sakit na tila ba sumasakal sa kanyang leeg. Isang shot pa ng tequila, bartender, utos ni Bea. Namumula na ang mga mata at gulo-gulo na ang buhok. Ma'am, pangwalo niyo na po yan, mukhang marami na po kayo nainom. Paalala ng bartender. Baka sa pag-aalala sa mukha nito. Wag mo akong pangaralan. Bayad ito, ibuhos mo lang. Sigaw ni Bea, sabay lagok sa alak na tila sa tubig lang ito. Ang bawat patak ay gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ngunit walang-wala ito sa hapdi na nararamdaman ng kanyang puso. Sa kalasingan, nagsimulang umikot ang paligid ni Bea. Ang mga ilaw ng bar ay naging malalabong kulay. Ang malakas na tugtog ay naging ugong na lamang sa kanyang tainga. Humahagulgol siya habang nakapatong ang ulo sa bar counter. Bakit ba palaging ako nag-aayos ng buhay ng iba? Bakit kapag ako naman ang nasisira walang sumasalo sa akin? Bakit? Dahil hindi na niya kaya ang ingay. Tumayo si Bea upang maghanap ng banyo o mas tahimik na lugar. Pasuray-suray siyang naglakad sa madidilim na pasilyo ng VIP section. Sa kanyang labis na kalasingan, hindi niya napansin ang mga signboards. Ang tanging hanap niya ay isang lugar kung saan pwede siyang humiga at matulog para matapos na ang bangungot ng araw na ito. Pinihit niya ang hawakan ng isang pinto na bahagyang nakabukas. Akala niya isa itong pribadong restroom o holding area para sa mga lasing na customer. Subalit, pumasok siya sa pinaka-eksklusibong VIP suite ng bar. Ang silid na nakalaan lamang para sa mga may-ari at sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Sa loob ng madilim na silid na iyon, may isang lalaki nakaupo sa marangyang sofa. Hawak nito ay isang baso na mamahaling whiskey at tila ba may sarili rin itong pinagdaraanan. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Kent Andre de los Reyes, ang arrogante, istrikto at kinatatakutang CEO ng De Los Reyes Holdings, ang mismong kumpanya kung saan nagtatrabaho si Bea bilang personal assistant at sekretarya nito. Galit at aburido si Kent noong gabing iyon dahil sa isang serye ng mga pumalyang business deals at sa walang katapusang panggigipit ng kanyang pamilya na mag-asawa na siya. Nagpunta siya roon upang mapag-isa. Kaya naman ang bumukas ang pinto at may pumasok na lasing na babae. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Who allowed you to enter this room? Get out! Malamig at mali yung utos ni Ken. Ang boses niya ay puno ng otoridad na kayang pangingunin ang sino mang empleyado. Ngunit sa Bea masyado ng lasing para makakilala ng boses sa mukha. Sa paningin niya, ang lalaking nasa harap niya ay isa lamang anino. Isang estranghero na may mabangong amoy at malawak na dibdib. Sino ka ba? Bakit mo ako pinapalayas? Umiiyak na hinarap siya ni Bea. Pasuray-suray itong lumapit kay Kent at bigla na lang itong nawala ng balanse dahilan upang bumagsak siya ng direkta sa kandugan ng bilyonaryong CEO. Nanigas ang buong katawan ni Kent. Amoy alak ang babae, ngunit may kakaibang tamis ang natural nitong amoy na agad na pumukaw sa kanyang mga pandama. Akma sana siyang itutulak paalis si Bea nang hawakan ng babae ang kanyang muka gamit ang dalawang nanginginig na kamay nito. Ang sakit. Sobrang sakit dito. Hikbi ni Bea habang dinadala ang kamay ni Kent sa kanyang dibdib. Pinagtaksilan nila ako. Ibinigay ko naman ang lahat eh. Bakit hindi ako sapat? Tinitigan ni Kent ang mukha ng babae sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Doon lang niya napagtanto kung sino ito. Ang sekretarya ko. Si Bea Rose. Sa opisina, palagi itong formal.
nakasuot ng salamin at laging nakapusod ang buhok. Ngunit ngayon, bagsak ang mga buhok nito. Walang salamin at bakas ang hilahil at natural na kagandahan sa mukha nito. May kung anong kuryente ang dinaloy sa katawan ni Kent na makita ang kahinaan ng kanyang palaging matatag na sekretary. Santiago, you're drunk. I'll call a driver to take you home. Subok ni Kent na maging rasyonal, ngunit ang sarili niyang katawan ay tila ayaw ng gumalaw. Wag, ayokong umuwi roon. Ayokong mapag-isa. Pakiusap ni Bea habang ang kanyang mga labi ay dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Kent. Sa ilalim ng impluensya ng alak at ang matinding pangungulila, naghanap si Bea ng init na pansamantalang magpapalimot sa kanya sa lamig ng katotohanan. At si Kent, na matagal na may lihim at hindi maipalawanag na atraksyon sa kanyang masipag na sekretarya, ay tuluyan na nawalan ng kontrol sa sarili. Ang gabing iyon na nagsimula sa luha at puot ay nauwi sa isang nag-aalab at mapusok na pag-iibigan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Nakalimutan ni Bea ang kanyang sarili at natulog siya sa piling ng lalaking hindi niya alam na siya magiging simula ng bago niyang bukas. Sinalubong si Bea Rose Santiago ng isang nagpupumilit na sinag ng araw na tumatago sa mamahaling kortina ng silid. Kasabay ng kanyang pagmulat ay ang tila binibiyak na ulo dahil sa matinding hangover. Ngunit mas matindi ang kabog sa kanyang dibdib na mapagtanto kung nasaan siya. Hindi ito ang kanyang apartment. Hindi ito ang maliit na kwarto na kasanayan niya. Ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan ay gawa sa mamahaling seda. Ang amoy ng paligid ay amoy ng karangyaan. Amoy ng mamahaling pabango ng lalaki, kahoy at bilyonaryong pamumuhay. Dahan-dahang nililingon ni Bea ang kanyang tabi at doon ay tila huminto ang pag-ikot ng mundo niya. Natutulog na mahimbing sa kanyang tabi ang isang lalaking may matangos na ilong, matitigas na panga at magulong buhok na lalong nagpadagdag sa kakisigan nito. Walang iba kundi si Kent Andre de los Reyes, ang kanyang boss, ang arogante, walang puso at kinatatakutang CEO na walang ibang ginawa kundi bigyan siya ng tambak na trabaho araw-araw. Diyos ko, halos maputol ang hininga ni Bea. Sari-saring imahe ang biglang sumalamin sa kanyang isip. Ang pagpasok niya sa maling silid, ang pag-iyak niya sa kandungan nito, ang mga maiinit na haplos, at ang mararahas ngunit mapagmahal na halik na isinuko niya kagabi na walang pag-aalinlangan. Nanginginig ang buong katawan na dahan-dahang bumangon si Bea. Pinilit niyang huwag gumawa ng anuman tunog. Pinilit niya ang kanyang mga nagkalat na damit sa sahig. Mabilis na isinuot ang mga ito at hindi na nag-abala mag-ayos ng sarili. Sa tindi ng panik at takot na baka magising ang boss at isiping isa siyang oportunistang babae, patakbong lumabas si Bea sa hotel suite. Buong araw siyang tulala sa kanyang maliit na paupahan. Ang sakit ng pagtataksil ni na Mark at Jenny ay pansamantalang natakpan ng mas malaking problema. Paano niya haharapin ang kanyang boss sa Lunes? Nalampasan ni Bea ang unang 3 linggo sa pamamagitan ng pagiging profesional. Pumasok siya sa opisina na tila walang nangyari. Nakasuot muli siya ng malalaking salamin. Ang buhok ay mahigpit na nakapusod at ang suot ay formal na formal. Si Kent naman ay mas naging tahimik at madalas siyang titigan na matagal tuwing nag-aabot siya ng mga papeles. Ilang beses siyang tinangkang kausapin ito ng sarilinan, ngunit palaging gumagawa ng dahilan si Bea para makalabas agad ng CEO office. Natatakot siya. Natatakot siyang malaman ng lahat na ang isang ordinaryong sekretaryang tulad niya ay pumatol sa nag-iisang tagapagmana ng De Los Reyes Holdings. Subalit, hindi nagtagal ang pagkukunwari ni Bea. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng schedule ni Kent, bigla siyang naging sensitibo sa amoy ng brewed coffee na timpla niya para sa boss. Ang tiyan niya ay biglang bumaliktad. Napatakbo si Bea sa banyo ng ehekutibo at doon ay nagsuka ng nagsuka. Napahawak siya sa kanyang labi habang ang kaba sa kanyang dibdib ay mas mabilis pa sa takbo ng kabayo. Hindi maaari. Huli ang regla ko ng 2 linggo. Kinagabihan, bumili siya ng 3 magkakaibang brand ng pregnancy test kit. Sa loob ng banyo ng kanyang boarding house, nanginginig niyang hinintay ang resulta. At nang tingnan niya ang mga ito, lahat ng 3 stick ay nagpakita ng 2 maliliwanag na pulang linya. Positive. Buntis ako. Napaluhod si Bea sa sahig ng banyo habang umiiyak. Yakap-yakap ang sarili. Buntis ako sa lalaking hindi ako kailanman pwedeng mahalin. Sa lalaking ito turing lang akong isang malaking pagkakamali. Alam ni Bea ang mundong ginagalawan ni Kent. Mundong puno ng mapanghusgang tao, mga mayayaman na tingin sa mga katulad niya ang manggagamit. At higit sa lahat, kilala si Kent bilang isang bilyonaryo walang pakialam sa emosyon. Baka isipin nito na sinadya niya ang lahat para mapikot ito at makakuha ng pera. Ayaw ni Bea na mamalimos ng pag-ibig
At mas ayaw niyang lumaki ang kanyang anak sa isang pamilyang isusumbat ang pagkakaroon nito. Palaban siya. At kung kaya niyang saluhin ang problema ng ibang tao noon, kaya niyang buhayin ang sarili niyang anak ngayon, kahit mag-isa. Kinabukasan, pumasok si Bea na mas maaga sa lahat. Bago pa man sumikat ang araw, inilapag niya ang isang puting sobre sa ibabaw ng lamesa ni Kent Andre de los Reyes. Isang immediate resignation letter. Walang paliwanag, walang huling habilin, at walang kahit anong contact information. Pagkatapos niyon, binuhat ni Bea ang kanyang mga natitirang gamit. Tinalikuran niya ang marangyang gusali ng kumpanya, binuhat ang sarili, at sumakay sa unang biyahe ng bus patungo sa isang malayong probinsya sa Mindoro, kung saan walang sino man na nakakakilala sa kanya. Iniwan niya ang Maynila. Iniwan niya ang kanyang nakaraan at lumakad siya patungo sa isang hindi tiyak na bukas, bitbit ang 3 munting buhay na nagsisimula na mabuo sa kanyang sinapupunan. Hindi naging madali ang buhay para kay Bea Rose Santiago sa isang maliit at tahimik na bayan sa Mindoro. Ang dating sekretaryang laging nakapormal na suot sa air-conditioned na opisina sa Makati ay natutong mamuhay sa gitna ng simpleng pamayanan. Upang may maitustos sa kanyang sarili, ginamit niya ang kanyang talino. Nagtatrabaho siya online bilang isang freelance virtual assistant sa gabi at nagtitinda ng mga gawang kamay na kakanin sa umaga. Palaban si Bea, kahit kailan ay hindi niya iniyakan ang pagod ng katawan. Ang tanging iniiyakan niya ay ang bawat gabi kung saan naaalala niya ang sakit na pagtataksin ng kanyang ex at ang mukha ng bilyonaryong si Kent Andre de los Reyes na patuloy na nagpapakita sa kanyang mga panaginip. Subalit ang pinakamalaking hamon sa kanyang buhay ay dumating noong araw ng kanyang panganganak. Idi pa, Bea, isa pa. Malapit na ang unang sanggol. Sigaw ng komadrona sa maliit na klinika sa probinsya. Pawis na pawis, umiiyak at halos mawala na ng lakas si Bea. Walang lalaki humahawak sa kamay niya. Walang pamilyang nagpapalakas ng loob sa kanya. Siya lang at ang kanyang sariling paninindigan. Subalit ang akala ng doktor at ng ultrasound na kambal lamang ang kanyang dinadala ay naging isang malaking sorpresa para sa lahat. Sa loob ng 3 oras na walang katapusang hirap, 3 magkakaibang iyak ng sanggol ang yumanig sa buong silid. Triplets, 3 malulusog at nagagandahang mga sanggol. Pinangalanan niya silang Ace, Blake, at Chloe. Ang 3 anghel na naging bagong sentro ng kanyang mundo. 5 taon na mabilis na lumipas. Sa loob ng 5 taon na iyon, ibinuhos ni Bea ang lahat ng kanyang pagmamahal sa 3 magkakapatid. Ang kanyang triplets ay lumaking matatalino, malulusog, at bibo. Subalit sa tuwing tinititigan niya mga ito, hindi niya maiwasang makita ang anino ng kanilang ama. Si isang panganay ay nagtataglay ng mga matang kasing talim at kasing misteryoso ng mata ni Kent. Siya ang pinakatahimik ngunit pinakaprotektibo sa kanyang mga kapatid. Si Blake naman, ang pangalawa, ay may angking katalinuhan sa murang edad na tila pa nakuha sa pagiging business genius ng bilyonaryong CEO. At ang bunsong si Chloe, ang nag-iisang babae, ay may pagkapuot at pagiging mapilit. Isang ugali na tatak de los Reyes. Mama, tingnan mo si Blake, kinuha ang laruan ko. Pagsasambong ni Chloe, habang nakapamewang. Habang si Blake naman ay seryosong nagbabasa ng isang pambatang libro sa gilid. Blake, ibalik mo muna ang laruan ng kapatid mo. Nakangiting saway ni Bea habang nagluluto ng hapunan. Lumapit naman si Ace at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mama, wag ka na pong mapagod. Ako na po mag-aayos sa mga laruan nila. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Bea na nakamove on na nga talaga siya. Sapat na sa kanya ang katahimikan na mayroon sila sa probinsya. Hindi niya kailangan ng yaman ng isang bilyonaryo at hindi niya kailangan balikan ang mundong nagdala sa kanya ng labis na pighati. Akala niya ay ligtas na sila. Akala niya ay magiging ganito na lang sila habang buhay. Ngunit isang gabi, habang natutulog ang magkakapatid, biglang dumaing si Ace ng matinding sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay naging maputla at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Hanggang sa tuluyan itong mawala ng malay. Ace, anak, gumising ka. Hysterical na sigaw ni Bea habang kinakalong ang panganay. Sa gitna ng malakas na ulan, isinugod niya si Ace sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa bayan. Pagkatapos ng ilang oras sa pagsusuri, lumabas ang doktor na may seryoso at pabigat na ekspresyon sa mukha. Mrs. Santiago, kritikal ang kondisyon ng anak ninyo. Meron siyang malalang uri ng sakit sa dugo na nangangailangan ng agarang pagsasalin. Subalit ang problema, napakabihira ng kanyang blood type. Ito ay ang Bombay blood phenotype. Wala kaming stock nito sa buong rehiyon. Paliwanag ng doktor nang hina ang mga tuhod ni Bea. Dok,
Anong ibig sabihin niyon? Saan ako makakakuha ng dugo? Ang pinakamabilis na paraan ay ang biological na ama ng bata dahil ito ay isang rare hereditary blood type. Malaki ang tsansa na ang ama ay may kaparehong dugo sa kanya. Kung hindi natin mahanap ang ama niya sa loob ng 3 araw, maaring malagay sa panganib ang buhay ni Ace. Tila ba binagsakan ng langit at lupa si Bea? Ang tanging taong alam niya may ganoong uri ng dugo ay ang lalaking tinakasan niya 5 taon na ang nakalilipas. Upang maisalba ang buhay ng kanyang anak, kailangan niyang harapin ang dragon na matagal niyang pinagtataguan. Kailangan niyang bumalik kay Kent Andre de los Reyes. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Bea Rose Santiago. Habang bitbit ang munting katawan na walang malay na si Ace, sumakay sila sa unang biyahe ng barko patungong Maynila. Inilipat niya ang anak sa isang malaking pribadong ospital sa lungsod kung saan mas kompleto ang mga kagamitan. Ngunit ang oras ay patuloy na tumatakbo laban sa kanila. 3 araw, Bea. 3 araw lang ang mayroon ka. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa maputlang mukha ni Ace na napapaligiran ng mga tubong medikal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang lumang suot. Wala na malalaking salamin na ginagamit niya noon at ang kanyang buhok ay nakatali na lang ng simple. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang lakas ng loob bilang isang ina. Haharapin niya ang lalaking pinakakinatatakutan niya. Hindi bilang ang mahinang sekretarya na nasaktan noon, kundi bilang isang palaban na ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Samantala, sa pinakatuktok ng De Los Reyes Tower sa Makati, balisa at tila walang kapayapaan si Kent Andre de los Reyes. 5 taon na nakalilipas mula nang bigla nalang maglaho ang kanyang personal assistant na si Bea nang walang bakas. Sa loob ng 5 taon na iyon, walang gabi na hindi niya ito inisip. Nag-iwan ito ng malaking puwang sa kanyang buhay at sa kanyang puso na hindi kayang punan ng sino mang kapalit na sekretarya. Nagpaupa siya ng mga pribadong investigador, binaliktad ang buong Maynila, ngunit tila ba naging abo si Bea tuluyan naglaho sa hangin. Sir, may naghahanap po sa inyo sa lobby. Pag-aanunsyo ng kanyang bagong sekretarya sa intercom. Wala po siyang appointment pero mapilit po siya. Sabi niya buhay at kamatayan daw po ang kausapan. I told you, I don't accommodate anyone without an appointment. Paalisin mo. Mariin at malamig na sagot ni Kent. Hindi inaalis ang tingin sa mga papeles sa kanyang lamesa. Pero sir, ang pangalan niya po ay Bea Rose Santiago. Nabitiwan ni Kent ang hawak niya mamahaling panulat. Tila ba huminto ang tibok ng kanyang puso sa narinig na pangalan. Ang malamig niyang mga mata ay biglang nag-alab. Papasukin mo siya ngayon din. Utos niya, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na halo ng galit, pananabik at kaba. Bumukas ang pinto ng marangyang CEO office. Pumasok si Bea na may diretsyong tingin at matatag na tindig. Kahit na sa loob-loob niya ay parang guguho na siya sa kaba. Napatayo si Kent mula sa kanyang executive chair. Tinitigan niya ang babaeng 5 taon niyang hinanap. Mas nagdalaga ito. Mas may paninindigan ng mga mata at wala na ang formal at nakakubling anyo nito noon. Siya pa rin ang Bea na nagpabaliw sa kanya sa loob ng isang gabi. Ngunit may kakaiba na sa aura nito ngayon. 5 taon, Santiago. Panimula ni Kent. Ang boses ay puno ng otoridad ngunit may halong pait. 5 taon kang nagtago matapos mo akong iwanan na parang basahan sa hotel na yon. At ngayon, bigla ka nalang susulpot sa opisina ko? Lumapit si Bea. Walang takot na sinalubong nag-aapoy ng mga mata ng bilyonaryo. Hindi ako pumunta rito para makipag-usap tungkol sa nakaraan, Mr. De Los Reyes. Pumunta ako rito dahil may kailangan ako sa iyo. Kailangan? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Ken. Matapos mo kung takasan, babalik ka ngayon dahil may kailangan ka? Pera ba, Bea? Magkano? Nasaktan si Bea sa paratang nito. Ngunit pinilit niyang hubag magpakita ng kahinaan. Itinaas niya ang kanyang baba at mariinag salita. Ang bawat salita ay may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ko kailangan ng pera mo, Kent. Ang kailangan ko ay ang dugo mo, ang rare blood type mo. Napakunutan noon ni Kent, naguguluhan sa direksyon ng usapan. Ang dugo ko? Para saan? Huminga na malalim si Bea, habang isang butil ng duha ay tuluyang dumausdos sa kanyang pisngi. Para sa anak ko. Para sa anak natin, Kent. At kung hindi mo siya bibigyan ng dugo mo sa loob ng 2 araw, mamamatay ang panganay nating anak. Tila ba binagsakan ng kulog ang buong silid sa pagkagulat ng bilyonaryong CEO. Nanatiling nakatayo si Kent Andre de los Reyes sa gitna ng kanyang opisina. Tila ba naging estatwa na nawala ng kakayahang gumalaw. Ang mga salitang binitiwan ni Bea ay patuloy na umuuga sa kanyang buong pagkatao. Anak natin, mamamatay ang panganay nating anak. Anong kalokohan nito, Bea? Sa wakas sinabawi ni Kent ang kanyang boses, bagaman gumaralgal ito sa hindi maipaliwanag na emosyon.
Gagawa ka na lang ba ng kwento para lang pagtakpan ng pag-alis mo noon? Anak natin? Paano? 5 taon, Kent. 5 taon na ang nakalilipas. Sumabog na ang emosyong pilit na itinago ni Bea. Lumapit siya rito at tinawakan ng braso ng CEO. Ang kanyang mga kamay nanginginig sa takot at pigati. Isipin mo ang petsa kung kailan ako umalis. Isipin mo ang gabing magkasama tayo sa hotel na yun. Hindi ako nagbibiro. Hindi ko itataya ang buhay ng anak ko para lang sa isang laro. Si Ace, ang anak natin, kritikal ang kondisyon sa St. Luke's Medical Center ngayon. Ngayon din. Nakita ni Kent ang totoong takot at pagdurusa sa mga mata ni Bea. Ang pagiging palaban nitong aura ay napalitan ng isang inang nagsusumawa para sa buhay ng kanyang anak. Doon, naramdaman ni Kent na walang kasinungalingan sa mga sinasabi nito. Walang sabi-sabi binitiwan ni Kent ang kanyang mga papeles. Hinawakan na mahigpit ang kamay ni Bea at mabilis itong hinila palabas ng opisina. Dadalhin mo ako sa kanya ngayon din. Mabilis pa sa 4:00 ang pagpapatakbo ni Kent sa kanyang mamahaling sasakyan patungo sa ospital. Sa buong biyahe, nababalot na nakabibinging katahimikan na loob ng kotse. Pilit na pinoproseso ni Kent ang lahat. May anak siya, isang lalaki, at ngayon ay nasa bingit ito ng kamatayan dahil sa isang pambihirang sakit sa dugo. Pagdating sa Pediatric Intensive Care Unit, PICU, halos tumakbo si Bea patungo sa salamin ng pader ng silid kung saan nakahiga ang bata. Sumunod si Kent at dahan-dahang tumingin sa loob. Tila ba may sumaksak sa puso ng bilyonaryo na makita ang maliit na batang lalaki na may mga tubong nakakabit sa katawan. Ang bata ay maputla, ngunit ang mga panga nito, ang hugis ng ilong at ang hubog ng muka ay tila ba nakatitig si Kent sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Hindi na kailangan ng DNA test upang patunayan ang katotohanan. Ang tibok ng kanyang sariling puso ang nagsasabi sa kanya, ang batang ito ay kanyang anak. Dok, siya po ang ama ng bata. Mabilis sa tawag ni Bea sa doktor na kadarating lang. Siya po ang may-ari ng rare blood type na kailangan ni Ace. Agad na lumapit ang doktor kay Kent. Mr. De Los Reyes, kung kayo nga ang biological father, kailangan po namin kayong isailalim agad sa pagsusuri para makumpirma kung tugma ang inyong Bombay blood phenotype. Kung magtutugma ito, maaari na po nating simulan ng transfusion dahil pabilis ang pagbaba ng kanyang hemoglobin level. Gawin ninyo ang lahat ng pagsusuri. Kunin ninyo ang lahat ng dugo na kailangan natin. Mariin at walang pag-aalinlangan sagot ni Kent. Habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa natutulog na si Ace. Habang hinihintay ang resulta ng laboratorio sa hallway ng ospital, hinarap ni Kent si Bea na nakaupo sa bench. Hayakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang tahimik na umiiyak. Lumapit si Kent at tumayo sa harap nito. Nag-uumapaw ang galit at pananabik sa kanyang dibdib. Bakit mo ito ay nilihim sa akin, Bea? 5 taon. 5 taon mong ipinagkait sa akin ng anak ko. May karapatan ako bilang ama. Tumingala si Bea. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may matapang na paninindigan. Karapatan? Noong nalaman kong buntis ako, Kent, anong sa tingin mo sa akin sa opisina? Isang ordinaryong sekretarya na pwede mong pagsalitaan ng masakit kapag hindi na gusto ka ng trabaho. Natatakot ako. Natatakot akong isipin mo na ginamit kita, na pinaperahan kita. At higit sa lahat, ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilya baka ituring lang siyang isang pagkakamali. Hindi pagkakamali. At mas lalong hindi siya pagkakamali. Sigaw ni Kent. Dahilan upang mapalingon ng ilang nurse. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili bago muli nagsalita sa mas mababang tono, ngunit puno ng bigat. Hindi mo alam kung gaano kita hinanap, Bea. Hindi mo alam ang iniwan mong gulo sa puso ko. Bago pa man makasagot si Bea, lumabas ang Dr. Bitbit ang resulta ng pagsusuri. Mr. De Los Reyes, positive. Ang dugo ninyo ay isang perfect match para kay Ace. Maaari na po tayong magsimula ng transfusion ngayon din. Nakahinga na maluwag si Bea, ngunit ang sumunod na sinabi ni Kent ang muling nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Tiningnan ni Kent si Bea ng may malamig at determinadong mga mata. Ibibigay ko ang dugo ko para iligtas ang anak natin, Bea. Pero walang libre sa mundong ito, lalo na't 5 taon mo kung tinakasan. Pagkatapos ng operasyong ito, may isang kondisyon akong hihilingin sa'yo at wala kang karapatang tumanggi. Nabalot ng tensyon ang maliit na opisina ng doktor. Sa pagitan ni Bea at Kent, tila ba may namumuong bagyo na walang sino man ang pwedeng humarang. Ang buhay ni Ace ay nakasalalay sa desisyon ng bilyonaryo. Ngunit alam ni Bea na ang bawat salitang bibitawan ni Kent mula sa sandaling ito ay may kaakibat na tanikala. Kondisyon? Gumaralgal ang boses ni Bea. Lumapit siya kay Kent. Ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Anak mo rin si Ace, Kent. Laman at dugo mo nag-aagaw buhay sa loob ng silid na yan. Paano mo nagagawang maglatag ng kondisyon sa ganitong sitwasyon?
Nananatiling walang emosyon ang mukha ni Kent, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may matinding pangungulila at pagnanais na muli maangkin ng babaeng nasa harap niya. 5 taon siyang nagtiis, 5 taon siyang naghanap. Ngayong bumalik na si Bea, hindi na niya hahayaang makawala pa ito. Gaya ng sinabi ko, Santiago, negosyante ako at bilang ama na ipinagkaitan mo ng karapatan sa loob ng 5 taon, sisingilin lang kita sa mga panahong nawala sa akin. Malamig na pinto ni Kent. Lumapit siya ng dahan-dahan kay Bea, sapat na para maramdaman ng babae ang init ng kanyang hininga. Ibibigay ko ang dugo ko ngayon din. Ililigtas ko si Ace, pero sa oras na lumabas ang anak ko sa ospital na ito na ligtas at malusog, pakasalan mo ko. Nalaglagan pa nga ni Bea. Tila pa mas mabilis pa sa kidlat ng pagsasaksak ng realidad sa kanyang utak. Kasal? Nababalo ka na ba, Kent? Hindi tayo nagmamahalan. Isang gabi lang ang meron sa atin. Isang gabi na nagbunga ng isang anak, Bea. Putol ni Kent sa kanyang sasabihin. Ang boses ay bumuwal sa galit at determinasyon. Ayokong lumaki ang anak ko na walang ama. At higit sa lahat, ayokong magtago ka na naman sa kung saang sulok ng Pilipinas. Magiging asawa kita sa ngalan ng batas at sa harap ng lahat ng tao. Yan ang kapalit ng dugo ko. Pumirma ka sa kontratang ito o hahayaan nating ang kapalaran na magpasya para kay Ace. Inilabas ni Kent ang kanyang mamahaling panulat at ang isang mabilisang kasunduan na ipinahanda niya sa kanyang abogado sa pamamagitan ng text kanina habang naghihintay ng resulta. Tiningnan ni Bea ang puting papel. Pagkatapos ay lumingon siya sa salamin ng PICU kung saan makikita ang maputlang mukha ni Ace. Wala siyang pagpipilian. Palaban siya sa lahat ng hamon ng buhay, pero pagdating sa kaligtasan ng kanyang mga anak, handa niyang isuko maging sarili niyang kalayaan. Inagaw ni Bea ang panulat mula sa kamay ni Kent at mabilis na ininikit ang kanyang lagda sa papel. Gagawin ko. Pakakasalan kita, pero tandaan mo ito, Kent Andre. Ang katawan at pangalan ko lang ang makukuha mo, pero hindi ang puso ko. Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kent habang kinukuha ang papel. Titingnan natin, asawa ko. Titingnan natin. Mabilis na isinagawa ang blood transfusion habang nakahiga si Kent sa kabilang kama at unti-unting isinasali ng kanyang dugo patungo sa vial na ibibigay kay Ace. Hindi niya inalis ang tingin kay Bea na nakaupo sa tabi ng kama ng bata. Makalipas ang ilang oras, unti-unting bumalik ang kulay sa mga labi ni Ace. Ang kanyang paghinga ay naging normal at dahan-dahang namulat ang kanyang mga munting mata. Mama, mahinang tawag ng bata. Ace, anak. Naiiyak na sumubsob si Bea sa tabi ng anak. Hinahalikan ng kamay nito. Salamat sa Diyos, gising ka na anak. Tumingin si Ace sa paligid at napansin na matangkad na lalaking nakatayo sa dulo ng kama. Si Kent, na ngayon ay may hawak na bulak sa kanyang braso mula sa injection. Nanlaki ang mga mata ng bata dahil sa pamilyar na mukha na madalas niyang makita sa mga lumang larawan ng kumpanya na naiwan ng kanyang ina. Mama, sino siya? Siya ba ang papa ko? Tanong ng bata. Bago pa man makasagot si Bea para magpalusot, dumapit si Kent at naupo sa gilid ng kama ni Ace. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bea ang paglambot ng matitigas sa mukha ng bilyonaryo. May init at basang luha sa mga mata nito habang hinahawakan ng maliit na kamay ng anak. Oo, Ace. Ako ang papa mo. Pasag ang boses na sagot ni Kent at hindi na ako aalis sa tabi mo. Napatingin si Bea kay Kent. Punong-puno ng kaba ang kanyang dibdib dahil alam niya, hindi lang si Ace ang anak nito. Paano kung malaman ni Kent na hindi lang isa, kundi tatlong magkakaibang anghel ang iniwan niya sa Mindoro? Ano ang gagawin ng bilyonaryo kapag nalaman nitong triplets ang kanyang itinago? Naging mabilis ang pagaling ni Ace dahil sa matagumpay na pagsasali ng dugo mula kay Kent. Sa loob ng 2 araw, inilipat na siya sa isang regular na pribadong silid na mismong si Kent ang nagbayad at pumili. Walang pinakamahal na pasilidad ang hindi pinagkaloob ng bilyonaryong CEO para sa kanyang panganay na anak. Habang natutulog si Ace, pumasok si Kent sa silid, bit-bit ang ilang papeles, seryoso ang mukha nito. Ang aura ng isang makapangyarihang negosyante ay muli bumalik sa kanyang buong pagkatao. Inayos na ng abogado ko ang lahat ng papeles para sa kasal natin, Bea. Panimula ni Kent habang inilalapag ang mga dokumento sa lamesa. Isang simpleng civil wedding muna magaganap sa susunod na linggo. Pagkatapos niyon, nilipat na kayo ni Ace sa mansyon ko. Napatayo si Bea mula sa kanyang upuan sa tabi ng kama ni Ace. Agad-agad, Kent? Hindi ba pwedeng patagalin muna natin? Kalalabas lang ang anak mo sa kritikal na kondisyon. Mas mabuting maaga, Bea. Ayokong may makatunog na media na may anak ako sa labas nang hindi tayo kasal. Masisirang stock ng kumpanya. Rason ni Kent. Pagkaman ng totoo ay gusto niya lang talagang masiguro.
Hindi na muling makakatakas si Bea. Tinitigan niya ito ng mariin. At isa pa, magpapadala ako ng mga tauhan sa Mindoro para kunin ang mga natitira mong gamit doon. Huwag mo nang alalahanin ang lumang bahay mo roon. Nanigas ang buong katawan ni Bea. Parang hinipan ng malamig na hangin ang kanyang tenga. Ang mga gamit sa Mindoro. Doon nakatira sina Blake at Chloe. Kung magpapadala si Kent ang mga tao roon, malalaman nito ang katotohanan. Wag. Mabilis at medyo pasigaw na pigil ni Bea. Dahilan upang mapakunot na noon ang bilyonaryo. Bakit? May itinatago ka ba roon, Bea? May pagdududang tanong ni Kent. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mga mata ay tila bumabasa sa bawat emosyon sa kanyang mukha. Wala. Ibig sabihin, ako na lang ang kukuha. May mga personal akong gamit na ayokong pakialaman ng ibang tao. Pagpapalusot ni Bea. Habang mabilis na umiikot ang kanyang utak kung paano ililigtas sina Blake at Chloe mula sa kaalaman ng lalaki. Kinabukasan, habang nasa isang mahalagang board meeting si Kent sa kanyang kumpanya. Sinamantala ni Bea ang pagkakataon. Tumawag siya sa kanyang kapitbahay sa Mindoro na si Aling Marta na nag-aalaga sa dalawa pa niyang anak. Aling Marta, pakiusap po. Ihanda niyo na po mga bata. Isakay niyo po sila sa unang biyahe ng Roro patungo Maynila ngayon din. May ipapadala akong susundo sa inyo sa pier. Pulong ni Bea sa telepono habang nasa hallway ng ospital. Plano ni Bea na itago muna sina Blake at Chloe sa isang maliit na apartment ng kanyang pinsan sa 7 sulok ng Pasay bago malaman ni Kent ang lahat. Ayaw niyang isipin ni Kent na sinadya niyang maglihim ng ganoon kalaking bagay dahil alam niya mas lalong magagalit ang bilyonaryo kung malalamang triplets ang kanilang naging anak. Sabalit, ang tadhana ay mas malupit pa sa biro. Dahil sa pananabik na makita ang kanilang kapatid ni si Is at ang kanilang ina, sina Blake at Chloe ay hindi mapakali. Pagkarating nila sa Maynila kasama si Aling Marta, imbes na dumuong sa apartment sa Pasay, ay nagpumulit ang matatalinong bata na pumunta sa ospital kung nasaan si Ace. Ginamit ni Blake ang kanyang husay sa pagbabasa ng mga karatola at mapa na nakita niya sa cellphone ni Aling Marta. Hapon na nang bumalik si Kent sa ospital mula sa kanyang kumpanya. May dala siyang malaking laruan para kay Ace. Habang naglalakad siya sa lobby ng St. Luke's Medical Center, isang maliit na batang babae na may kulot na buhok at nakapink na palda ang biglang tumatakbo habang hinahabol ang isang bola. Blog. Bumangga ang batang babae sa binti ni Kent. Nahulog ang bola nito at ang bata ay napaupo sa sahig. Ouch! Daig na munting batang babae. Napatigil si Kent. Agad siyang lumuhod para tulungan ang bata. Are you okay, little girl? Tumingala ang bata. At doon, tila ba nakakita si Kent ng isang multo. Ang batang babae ay may matitigas na panga. May pagkapuot ang mga mata at may aroganteng aura na tila ba replika ng kanyang sariling ina at ng kanyang sarili. Noong sandaling iyon, isang mas maliit pang batang lalaki na nakasalamin at may hawak na libro ang lumapit upang tulungan ang kapatid nito. Chloe, I told you not to run. Seryosong pangaral ng batang lalaki na nakasalamin. Nalaki ang mga mata ni Kent habang nakatingin sa dalawang bata. Tinignan niya ang mukha ng batang lalaki na si Blake. Ang katalinuhan sa mga mata nito, ang hubog ng katawan at mukha nito ay kamukhang kamukha rin ni Ace. Sino ang mga magulang niyo? Nauutal na tanong ng bilyonaryong CEO habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibok ng napakabilis dahil sa isang matinding hinala. Ang mama ko po ay si Bea Rose Santiago. Proud na sagot ng munti si Chloe habang nakapamewang. Tila pag gumaralgal ang buong mundo ni Kent Andre de los Reyes sa narinig na sagot. Nanatiling nakaluhod si Kent Andre de los Reyes sa makintab na sahig ng lobby ng ospital. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mukha ni na Blake at Chloe. Ang bawat detalye ng kanilang mga mukha, mula sa matitigas na panga ni Chloe hanggang sa matatalinong mata ni Blake, ay tila mga piraso ng puzzle na biglang nabuo sa kanyang isip. Bea Rose Santiago. Pag-uulit ni Kent sa pangalan, ang boses niya ay halos pabulong ngunit puno na nag-uumapaw na emosyon. Opo, si Mama Bea po, magandang nanay namin. Masiglang sagot ni Chloe habang pinapagpaga ng kanyang pink na palda. Hinahanap po namin si Kuya Ace, may sakit po kasi siya sa dugo. Chloe, wag kang makipag-usap sa estranghero. Seryosong saway ni Blake. Sabay hila sa braso ng kanyang kakambal. Tumingin na 5 taong gulang na bata kay Kent na may mapagka-misteryoso na tila ba sinusuri din ito ang bilyonaryo. Sino po ba kayo? Bago pa man makasagot si Kent, isang pamilyar at natatarantang boses ang umalingaw mula sa direksyon ng elevator. Blake, Chloe, patakbong lumapit si Bea. Habang kasunod niya si Aling Marta na may dalang mga bag, halos lipa rin si Bea. Nang distansya, na makita kung sino ang kausap ng kanyang 2 pang anak. Na makita niyang nakaluhod si Kent sa harap ng mga bata. Naramdaman ni Bea na tila ba tuluyang huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Mama?
Sabay na tumakbo sina Blake at Chloe patungo kay Bea at niyakap ang mga binti nito. Dahan-dahang tumayo si Kent mula sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina ay bakas ang kulat ay napalitan ngayon ng isang madilim, malamig at nag-aapoy na galit. Lumapit siya kay Bea na may mabibigat na hakbang. Ang buong presensya ng bilyonaryong CEO ay tila isang bagyong handang magwasak ng kahit ano. Triplets, mariing bigkas ni Kent. Ang bawat pantig ay may kaakibat na diin na nagpatahimik sa buong paligid. 5 taon, Bea. 5 taon? Mo silang itinago sa akin. Ang akala ko'y si Ace lang. Pero 3 pala sila. 3 De Los Reyes ang ipinagkait mo sa akin. Kent, pakiusap. Wag dito. Natatakot ang mga bata. Pakiusap ni Bea habang hinaharangan ng kanyang katawan sila Blake at Chloe. Ang kanyang pagiging palaban ay bumalik na makita ang panganib sa kanyang pamilya. Ipaliwanag sa iyo ang lahat. Pero wag sa harap ng mga anak ko. Tinitigan siya ni Kent ang may pait at galit. Papatawarin kita sa maraming bagay, Bea. Pero ang gawin mo kung tanga tungkol sa sarili kong mga anak, hindi ko palalagpasin ito. Sumunod kayo sa akin sa penthouse, ngayon din. Sa loob ng marangyang pribadong suite, kung nasaan din si Ace na nagpapahinga na. Hinarap ni Kent si Bea matapos iuwi muna ni Aling Marta ang 2 bata sa isang kataming silid na mabilis na ipinareserve ng bilyonaryo. Bakit, Bea? Bakit 3 sila pero isa lang ang sinabi mo sa akin? Sigaw ni Kent. Hindi na napigilan ng galit na kanina pa nagliliyab sa kanyang dibdib. Kung hindi nagkasakit si Ace, kung hindi sila nagpunta dito, balak mo ba silang ilihim sa akin habang buhay? Oo, Kent. Dahil natatakot ako. Buong tapang na hinarap siya ni Bea. Ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Noong gabing yon, iniwan mo ako sa hotel. At noong nalaman kong buntis ako, alam kong hindi mo ko pananagutan dahil para sa'yo. Isa lang akong pagkakamali. Isang ordinaryong sekretarya. Paano ko nalaman mong 3 sila? Baka isipin mo na ginagamit kita para sa pera mo. Ayokong lumaki ang mga anak ko na ang tingin sa kanila ng ama nila ay mga pabigat o bunga lang ng isang gabing pagkakamali. Hindi kayo pagkakamali. Marahas na hinawakan ni Kent ang mga balikat ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nangingilid din sa luha ng puot at pangungulila. Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin, Bea? 5 taon ako nabuhay sa lungkot dahil bigla ka nalang naglaho. At ngayon, malalaman ko na may 3 akong anghel na nagtitiis sa probinsya habang ako'y nagpapakasasa sa yaman dito? Kasalanan mo ito. Kasalanan ko? Sino nagtaksil sa akin bago ang gabing iyon? Ang ex ko at ang best friend ko. Sira ang puso ko noon, Kent. At ikaw? Ikaw ang boss ko. Wala akong ibang alam kundi protektahan ng mga anak ko. Palaban na sagot ni Bea. Hindi umaatras at hindi ng presensya ng lalaki. Habang nagtatalo ang dalawa. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang sekretarya mula sa kumpanya ni Kent. May dalang mga emergency na documents para sa kasal. Ngunit hindi lang ang dokumento ang dala nito. Sir Kent, may naghahanap po sa inyo sa labas ng ospital. Sabi po nila, mga kamag-anak daw po sila ni Ma'am Bea. Ulat ng sekretarya. Nakakunot ang noon ni Bea. Kamag-anak? Wala akong kamag-anak sa Maynila na nakakaalam na narito ako. Nang sumunod na sandali. Sa pilitan pumasok sa silid ng 2 tao na huling-huli na gustong makita ni Bea sa buong buhay niya. Walang iba kundi si Mark, ang kanyang ex-boyfriend, at si Jenny, ang kanyang ex-best friend. Ang 2 taong nagtaksil sa kanya. 5 taon na ang nakalilipas, na ngayon ay tila ba nalaman ng balita na pumasok si Bea sa isang marangyang ospital kasama ang nag-iisang Kent Andre De Los Reyes. Bea, totoo nga, nandito ka. Ani Mark, baka sa kapal na mukha sa kanyang tinig. Tumingin ito kay Kent na may takot ngunit may kasakiman. At sino ang lalaking ito? Siya ba ang ipinalit mo sa akin matapos mo kaming iwan? Tumingin si Kent sa 2 bagong dating. At pagkatapos ay kay Bea na biglang nanginig sa galit at sakit na makita ang kanyang nakaraan. Agad na napagtanto ng bilyonaryong CEO kung sino ang mga ito, ang mga taong sumira sa puso ng kanyang sekretarya noong gabing iyon. Isang mapanganib ng ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Kent habang humahakbang siya pabalik sa tabi ni Bea. Sabay hila sa baywang nito upang iparamdam ang kanyang proteksyon. So, kayo pala mga basura nagtapon sa ginto? Mukhang malimpinto ang pinasukan ninyo. Nabalot na nakabibiging katahimikan ng marangyang silid ng ospital. Ang presensya ni Kent Andre De Los Reyes ay biglang nagbago mula sa pagiging galit na ama patungo sa isang mapanganib at dominanteng bilyonaryo na handang manurok ng sino mang humarang sa kanyang pag-aari. Ang kanyang kamay na nakapulubot sa baywang ni Bea ay lalong humigpit na tila nagpapadala ng mensahe na wala nang pwedeng humawak o lumapit pa sa babae. Mark, Jenny, nanginginig ang boses ni Bea.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na muling nag-alab sa kanyang dibdib. Anong karapatan ninyong pumunta rito? Pagkatapos ng ginawa ninyo sa akin 5 taon na nakalilipas, may mukha pa kayong ihaharap? Bea, pinalayas mo kami sa apartment noon na walang pasabi. At ngayon, nabalitaan lang namin na dinala mo ang anak mo sa pinakamahal na ospital sa Maynila kasama ang bilyonaryong ito. Singit ni Jenny. Ang mga mata ay puno ng inggit habang pinagmamasa ng maraming sweet at ang kakisigan ni Ken. Huwag mong sabihin na habang tayo pa ni Mark noon. Pumatal ka na sa mayaman mong boss? Shut your filthy mouth. Malamig at mariing putol ni Ken. Ang kanyang boses ay parang talim na humati sa hangin. Binitiwan niya sandali ang baywang ni Bea at humakbang ng pabalik sa harap ni na Mark at Jenny. Ang kanyang matatangkad na anyo ay nagpadaba sa kanyang kumpiyansa ng dalawa. Sino ka ba para pagsabihan kami ng ganyan? Ex-girlfriend ko si Bea. Lakas na loob na sagot ni Mark. Bagaman halatang nanginginig ang kanyang mga tuhod sa harap ng CEO ng De Los Reyes Holdings. May utang pa sa akin si Bea. Ako ang asawa niya. Kasinungalingan ngunit may pinal na deklarasyon ni Kent na nagpatigil sa lahat, maging kay Bea. At ang mga batang tinutukoy ninyo, sila ang mga anak namin. Ang mga tagapagmana ng De Los Reyes Holdings. Kaya kung may utang man si Bea sa inyo, mas mabuting dumaan kayo sa mga abogado ko dahil sisiguraduhin kong bawat sentimo na kinuha ninyo sa kanya noon. Kukunin ko pabalik kasama ang interes ng inyong kalayaan. Nangisay sa takot si Mark na marehistro sa kanyang utak ang pangalan ng kumpanya ni Kent. Ang De Los Reyes Holdings ay ang pinakamalaking kliyente ng maliit na ahensya kung saan siya nagtatrabaho ngayon bilang isang ordinaryong ahente. Sa isang pitik lang ng daliri na lalaki na sa harap niya, maaari siyang mawala ng trabaho at tuluyang mabaon sa hirap. Sir, Mr. De Los Reyes, hindi po namin alam. Nauutal na pagmamakaawa ni Mark habang hinihila na si Jenny pabalik sa pinto. Security, escort this trash out of my sight. At siguraduhin ninyong hindi na sila makakatapak sa kahit anong ari-arian ng mga De Los Reyes. Utos ni Kent sa mga bodyguard na mabilis na pumasok sa silid. Kaladkad ng mga gwardya. Walang nagawa si Mark at Jenny, kundi ang sumigaw at magmakaawa habang si Bea ay napasandal sa pader at unti-unting humuhupa ang galit na pinalitan ng matinding pagod. Na muli mapag-isa ang dalawa, nilapitan ni Kent si Bea. May kakaibang kislap sa mga mata ng bilyonaryo. Isang emosyon na matagal niyang itinago, ang matinding selos at pag-aalala. Iyon ba ang lalaking iniyakan mo noong gabing yun sa bar, Bea? Tanong ni Kent. Ang boses ay mababa ngunit may halong pait. Ang lalaking naging dahilan kung bakit mo isinuko ang sarili mo sa akin? Tumingala si Bea. Sinalubong ang kanyang mga mata. Oo, Ken. Siya nga. Pero matagal ko na siyang kinalimutan ng gabing yun. Akala ko'y pagkakamali lang. Pero nang dahil sa gabing yun, nagkaroon ako ng 3 anghel. Kaya huwag mong isipin na pinagsisisihan ko ang nangyari sa atin. Napatitig si Kent sa katatagan ni Bea. Ang pagiging palaban ay mas lalong nagpabaliw sa kanya ngayon. Dahan-dahan niya itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ng babae. Isang pambihirang lambot na ngayon lang nakita kay Kent. Hindi ko rin pinagsisisihan, Bea. Bulong niya. Kaya mula ngayon, wala nang hahawak sa sakit o lalapit sa inyong mga bata. Haharapin natin ang kasal na ito. Hindi lang para sa kasunduan, kundi dahil kailangan ninyo ako at kailangan ko kayo. Habang nagkatitigan ng dalawa, hindi nila namamalayan na sa may pinto ng silid, nakatayo ang dalawa ng triplets na sina Blake at Chloe, kasama ang nagising na si Ace. Nakatitig ang 3 bata sa kanilang mga magulang at isang pilyong ngiti ang gumuhit sa mga labi na matalinong si Blake. Mukhang magkakaroon na talaga tayo ng papa, bulong ni Blake sa kanyang mga kapatid. Matapos ang madulang pagpapatalsikin ng Mark at Jenny, naging mas tahimik ang kapaligiran sa ospital. Dahil sa utos ni Kent, inilipat ang triplets sa isang mas malaking presidential suite kung saan pwede magkasama-sama sina Ace, Blake at Chloe habang nagpapalakas ang panganay. Gabi na, mahimbing na natutulog ang 3 magkakapatid. Magkakayakap sa malaking kama. Nakatayo si Bea sa malawak na glass window ng suite. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod ng Maynila. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Sa susunod na linggo, ganap na siyang magiging asawa ni Kent Andre de los Reyes. Isang kontrata, isang piraso ng papel, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila totoo. Naramdaman niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Kent. Bit-bit ang 2 tasa na mainit na tsaa. Inabot niya ang isa kay Bea bago tumayo sa tabi nito. Nakatanaw din sa labas. Salamat. Pahinang dinala ni Bea ang tasa sa kanyang mga labi. Mabuti na ang pakaramdam ni Ace, sabi ng doktor. Bukas ng umaga ay pwede na sila ma-discharge. Pasag ni Kent sa katahimikan. Ang kanyang boses ay wala ng lamig o otoridad, kundi isang pambihirang kapanatagan. Kent, tungkol sa kasal. Panimula ni Bea.
Nilingon ng bilyonaryo. Alam kong pumirma ako sa kasunduan para iligtas ang anak ko pero gusto ko lang linawin. Kapag naayos na ang lahat, kapag malalaki na ang triplets at kaya na nilang intindihin, pwede mo na akong pakawalan. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa isang sekretaryang katulad ko. Napatigil si Ken sa pag-inom. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa at hinarap si Bea. May kakaiba, malalim, at tila nagmamahal na emosyon sa kanyang mga mata na ngayon na nakita ni Bea sa buong 5 taon nilang pagkakakilala. Ikinulong? Sa tingin mo? Sa tingin mo ba talaga, Bea, pinilit kita dahil sa kontrata o dahil lang sa stock ng kumpanya? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ken. Hindi ba? Napakunota noon ni Bea. Gusto mo lang panagutan ang mga anak mo dahil sila ang mga tagapagmana mo. Nagkakamali ka, Bea. Malaking-malaki ang pagkakamali mo. Humakbang si Ken ng mas malapit. Sapat na upang maramdaman ni Bea ang mabilis sa pagtibok ng dibdib ng lalaki. 5 taon mo akong tinakasan. Pero bago pa man mangyaring gabing iyon sa bar, matagal na kitang minamahal. Tila ba nabitawan ni Bea ang kanyang tsaa sa narinig. Ano? Anong sinasabi mo? Huminga na malalim si Ken habang ang kanyang mga mata ay naging mapungaw. Punong-puno ng mga alaalang matagal niyang kinimkim. Noong pumasok ka bilang sekretarya ko, akala ko yung ordinaryong empleyado ka lang. Pero sa bawat araw na tinutulungan mo ko, sa bawat gabi na sinasalaw mo ang mga stress ko sa trabaho, unti-unti ako nahulog sa'yo. Ang pagiging palaban mo, ang pagiging tapat mo, yan ang hinahanap ko sa isang babae. Pero natatakot ako. Natatakot ako na kapag umamin ako, isipin mong ginagamit ko ang posisyon ko bilang boss para pilitin ka. Yumuko si Kent. May bakas ng pagsisisi ang boses. Noong gabing yon sa bar, hindi aksidente na nandoon ako. Nalaman ko mula sa isang kaibigan na umiiyak ka roon dahil sa pagtataksil ng ex mo. Sinundan kita dahil sa nag-aalala ko. At nang pumasok ka sa VIP suite ko, nagyakapin mo ko at sabihing ayaw mo mapag-isa. Doon ako nawala ng kontrol. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para maangkin ka. Kahit alam kong lasing ka. Kaya kung may dapat sisihin sa pagtakas mo, ako yun. Dahil hinayaan kong mangyari ang gabing yun nang hindi ko sinasabi sa iyo ang totoo. Napasinghap si Bea. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay muling dinaloy sa kanyang mga pisngi. Ang gabing akala niya ay bunga lang ng kanyang kahinaan at pagkakamali ay ang gabing binuo pala ng isang lihim na pagmamahal ng kanyang aroganteng boss. Bakit mo sinabi sa akin noong magising ako? Hikbi ni Bea. Dahil bago pa ako makapagpaliwanag, umalis ka na at nang pumasok ka sa opisina na parang walang nangyari, natakot ako na baka kamuhian mo ko kung pilitin ko ang sarili ko sa'yo. Hinawakan ni Kent ang mga kamay ni Bea. Mahigpit, mainit, at puno ng pagsusumamo. Bea, ang kasal na ito, hindi ito tanikala. Ito ang pagkakataon na matagal ko nang hinihintay para patunayan sa'yo na handa kong punan ang lahat ng sakit na ibinigay sa'yo na nakaraan mo. Mahal kita at mas mahal ko ang triplets dahil sila ang patunay na itinakda tayo para sa isa't isa. Napatigil si Bea sa mukha ni Ken. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan at pag-ibig na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Mark. Ang kanyang palaban na puso ay unti-unti nang lumalambot, sumusuko sa tapat na pag-ibig ng bilyonaryo. Ngunit bago pa man sila tuluyang magkalapit, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa kama ng triplets. Namulat ang mga mata ni na Ace, Blake at Chloe at sabay-sabay na nag-cheer ang 3 bata. Yay! Kiss na yan! Sabi ko sa inyo gusto ni Papa si Mama eh. Sigaw ng pilyang si Chloe habang pumapalakpak, habang si Blake naman ay nakangiting nakasandal sa unan. Namula ang mga pisngi ni Bea, habang si Kent naman ay mahinang natawa at binuhat si Chloe patungo sa kanyang bisig. Ang silid na dati ay puno ng lungkot ay napalitan ng init ng isang pamilyang unti-unti nang nabubuo. Matapos ang madamdaming pag-amin ni Kent, tila ba nabawasan ang napakalaking tinik ng puso ni Bea. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakatulog siya na mahimbing na alam niyang hindi na siya nag-iisa sa pagpapalaki sa kanyang mga anghel. Kinabukasan, tuluyan nang na-discharge si Ace sa ospital. Sa halip na sa lumang apartment o sa probinsya, dinala sila ng Kent sa isang marangya at eksklusibong mansyon sa Fords Park na pagmamay-ari ng bilyonaryo. Wow, ang laki naman ng bahay na ito, Papa. Manghang-manghang sigaw ni Chloe habang tumatakbo sa malawak na sala. Kasunod si Ace na may siglan na muli ang mga hakbang. Si Blake naman ay seryosong nakatingin sa malaking estante ng mga libro sa dingding. Wala ngayon, ito na ang tahanan ninyo. Nakangiting sagot ni Ken sabay akbay kay Bea na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa marangyang buhay na nakapaligid sa kanila. Subalit ang katahimikan ng pamilya ay muling niyanig ng hapon ding iyon.
isang marangyang itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang matandang babae na may marangyang suot, mamahaling alahas at may napakalamig at mapanghusgang mga mata. Si Doña Amalia de los Reyes, ang ina ni Kent. Kasama nito na pumasok sa mansyon ng walang iba, kundi si Jenny, ang ex-best friend ni Bea. Lumabas na matapos palayasin sa ospital. Lumapit si Jenny sa ina ni Kent upang isumbong ang tungkol sa sekretaryang namikot, umano sa bilyonaryong CEO para sa pera. Kent Andre. Mariing tawag ng Donya, dahilan upang mapatayo si Bea at Kent mula sa sofa. Tinignan ng matandang babae si Bea mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri. Ano itong nababalitaan ko? Dinala mo ang isang ordinaryong sekretarya at ang mga batang hindi natin natitiyak ang dugo sa loob ng pamamahay na ito? Balak mo pa siyang pakasalan. Ma'am, space your words. Malamig at may pagbabantaan tinig ni Ken habang humahakbang sa harap ng kanyang ina. Si Bea magiging asawa ko at ang 3 batang narito ay aking mga anak. Ang iyo mga apo, wag mo silang pagsasalitaan ng mga ganyan sa harap ko. Apo, paano mo natitiyak na sa iyo mga yan, Ken? Ang babaeng iyan ay galing sa hirap at ayon sa impormasyong nakuha ko mula kay Jenny, may iba siyang kasintahan bago kanya pinandalian. Sa hotel. Galit na asik ni Donya, sabay turo kay Bea. Sa gilid, isang mapait at mapang-asar na ngiti ang isinukli ni Jenny kay Bea. Hindi na nakapagtiis si Bea. Ang kanyang pagiging palaban na itinago niya sa harap ni Ken ay tuluyan ang sumabog na madamay ang dangal ng kanyang triplets. Humakbang siya pa itaas, hinarapan ng buhalang Donya at ang taksil niyang ex-best friend nang walang kahit anong takot sa kanyang mga mata. Doña Amalia, respetuhin niyo po ang sarili niyo bago niyo hingiin ang respeto ko. Matatag at malakas na pahayag ni Bea na nagpatahimik sa buong sala. Maaring galing ako sa hirap, pero kailanman ay hindi ko ipinagpalit ang dangal ko para sa pera ninyo. 5 taon kong itinaguyod ang triplets na mag-isa sa probinsya nang walang kahit isang pisong hiningi mula sa pamilya ninyo. Kung hindi lang nagkasakit si Ace at nangailangan ng dugo ng kanyang ama, hindi niyo malalaman na pananatili namin dahil sapat na sa akin na mamuhay ng marangal, kasama ang mga anak ko. Tiningon ni Bea si Jenny, ang kanyang mga mata ay nag-aabay sa galit. At ikaw, Jenny, hindi ka pa ba napapagod na sumira ng buhay ng iba pagkatapos mong agawin sa akin si Mark? Pati ba naman ang katahimikan ng mga anak ko ay balak mo pang guluhin? Umalis kayo sa buhay na ito bago ko ipaalala sa inyo kung paano lumaban ng isang inang inaapakan ng pamilya. Natigilan si Doña Amalia sa tindi ng tapang ni Bea. Hindi niya inaasahan na ang isang ordinaryong sekretarya ay may ganitong uri ng paninindigan at lakas ng loob. Ngumiti si Kent ng lihim habang pinagmamasdan ng kanyang palaban ng asawa. Lumapit siya at tinawakan ng kamay ni Bea sa harap ng kanyang ina. Narinig mo ang asawa ko, Ma'am? Umalis kayo. At kung sino man ang muling magtangkang sumira sa pamilya ko, kamag-anak man o hindi, sisiguraduhin ko mawawala ng puwang sa kumpanya at sa lungsod na ito. Security, ilabas sila. Walang nagawa si Doña Amalia at Jenny, kundi ang lumabas na may galit at kahihiyan sa kanilang mga mukha. Noong sandaling iyon, alam ni Bea na kahit anong bagyo pa ang dumating, handa siyang lumaban hanggang sa huli para sa kanyang pamilya. 1 taon matapos ang matinding komprontasyon sa mansyon, tuluyan na nagbago ang ihip ng tadhana para sa pamilya de los Reyes. Si Doña Amalia, matapos makita ang resulta ng DNA test at ang pambihirang katalinuhan at kakisigan ni na Ace, Blake at Chloe, ay tuluyan na lumambot ang puso. Naisip niyang ang dugo ng mga de los Reyes ay nananalaytay nga sa triplets. Samantala, si Jenny at Mark naman ay tuluyang lumayas ng bansa matapos mabaon sa mga kasong sibil at legal na isinampa ng mga abogado ni Kent dahil sa mga pagnanakaw at paninirampuri na ginawa nila noon. Ngayong araw, ang buong katedral ay napupuno ng mga nandaragilang bulaklak, marangyang ilaw, at mga piling panauhin mula sa iba't ibang sulok ng high society. Ito ang araw ng Engrande at totoong kasal ni Bea Rose Santiago at Kent Andre de los Reyes. Sa dulo ng altar, nakatayo si Kent. Suot ang kanyang pasadyang itim na tuxedo. Baka sa kanyang mukhang hindi mapapantayang pananabik at kaligayahan. Wala na ang arogante at malamig na CEO. Ang nakatayo roon ay isang lalaki na hanap na ang kanyang tahanan. Sa kanyang tabi ay ang 3 munting ginoo at binibini na nakasuot din ng formal na kasuotan. Si Ace, na ngayon ay malusog na at may kulay ang mga pisngi. Ang siya may hawak ng mga singsing. Si Blake, seryoso pa rin ngunit may ngiti sa mga labi ang may hawak ng Biblia. At ang munting si Chloe na parang isang prinsesa sa kanyang pink na gown, ang siyang nagpapakalat ng mga talut at ang bulaklak sa daanan. Nang tumunog ang marangyang musika ng kasal,
Dahan-dahang bumuka sa malaking pinto ng katedral. Pumasok si Bea Rose Santiago. Ang kanyang mahabang puting trahe de boda ay tila ba kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Wala na ang bakas ng pagod, bighati, at takot mula sa kanyang nakaraan. Ang naglalakad sa gitna ng dambana ay isang napakagandang palaban na ina na ngayon ay handa na maging asawa ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Habang naglalakad si Bea patungo sa altar, nagtama ang kanilang mga mata ni Kent. Isang emosyonal na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi na tila pa nag-uusap ang kanilang mga puso tungkol sa lahat ng bagyong kanilang pinagdaanan mula sa gabi ng pagkakamali, sa pagtakas sa probinsya, sa lihim na triplets, hanggang sa sandaling ito. Inabot ni Kent ang kanyang kamay kay Bea nang makarating ito sa altar. "You look breathtakingly beautiful, my queen," bulong ni Kent, sabay halik sa likod ng palad ni Bea. "Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan, Kent," nakangiting sagot ni Bea habang ang mga luha ng kaligayahan ay nagingilid sa kanyang mga mata. Hinarap nila ang dambana at nangako sa harap ng Diyos at ng tao, isang pangako na hindi na muli magkakalayo, na magkasama nilang sasaluhin ang bawat hamon ng buhay at sabay nilang gagabayan ng kanilang tatlong anghel patungo sa magandang kinabukasan. "I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride," saad ng pari. Dahan-dahang inangat ni Kent ang belo ni Bea, hinawakan ang baywang nito at iginawa ng isang matamis, marubdob, at mapagmahal na halik na nagtatak sa kanilang walang hanggang pag-iibigan. Ang buong katedral ay nayanig sa malakas na palakpakan at hiyawan ng mga tao. "Yay! Kiss na naman sila!" Sigaw na makulit na si Chloe habang tumatalon dahilan upang magtawanan ng mga panauhin. Niyakap ni Kent at Bea ang kanilang tatlong anak, ina, ama at ang triplets. Sa wakas, ang kwentong nagsimula sa isang gabi ng pagkakamali at sugat ang puso ay nagtapos sa isang matatag, masaya, at buong pamilya na binuo ng tunay at itinakdang pag-ibig. Napakabilis ng takbo ng panahon. Isang taon na nakalipas mula nang magpalitan ng sumpaan sa harap ng altar sina Bea Rose at Kent Andre. Ngayong araw, ang buong bakuran ng marangyang mansyon sa Fords Park ay nababalot ng makukulay na lobo, malalaking palaruan at mga engrandeng palamuti. Ito ang ika-6 na kaarawan ni na Ace, Blake at Chloe, at ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipinagdiriwang nila ito na kasama ang kanilang ama. Abalang-abala si Bea sa pag-aasikasa sa mga bisita. Nakasuot siya ng isang simpleng asol na dress na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na kagandahan. Bilang isang ina, kitang-kita sa kanyang mga mata ng kapayapaan na matagal niyang hinangad noong nagtatago pa siya sa probinsya. "Wife, sandali naman. Kanina ka matakbo ng takbo riyan. Baka mapagod ka." Malambing na sa wine ni Kent, sabay pulupot ng kanyang mga braso sa baywang ni Bea mula sa likod. Ipinatong ng bilyonaryo ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Napangiti si Bea, tinawakan ng kamay ni Kent na nasa kanyang tiyan. Paano hindi ako tatakbo ang lilikot ng anak mo si Chloe? Kulang na lang ay akatin ang pinakatuktok ng inflatable slide. Hayaan mo siya, it's their special day." Natawang tugon ni Kent sabay halik sa pisngi ni Bea. "At saka, nandiyan naman ang mga bodyguard para bantayan sila, ang isipin mo. Ako, kanina mo pa ako hindi pinapansin, asawa ko." Napakasaloso mong bilyonaryo ka. Pilyang biro ni Bea. Ngunit lumingin siya upang gawaran ng isang mabilis na halik sa labi ang asawa na nagpatingkad sa ngiti nito. Sa gitna ng kasiyahan, tinawag na ang triplets para sa paghipan ng kanilang dambuhalang cake na may tatlong magkabilang at magkakaibang disenyo. Isang basketball court para kay Ace, isang malaking aklatan para sa matilinong si Blake, at isang kastilyo ng prinsesa para kay Chloe. Lumapit ang matandang si Doña Amalia, bitbit ang tatlong malalaking kahon ng regalo. "Happy birthday, my beautiful angels!" Nakangiting anang matanda, sabay halik sa pisngi na tatlong magkakapatid. Kitang-kita ang pagbabago sa Donya. Mula sa pagiging mapanghusga ngayon ay spoiled sa kanya ang mga triplets. "Thank you, Lola," sabay-sabay na sagot ng tatlo. Bago hipan ng mga kandila, lumuhod si Ken sa tabi ng tatlong bata habang nakaakbay naman si Bea sa kanya. "Ace, Blake, Chloe, bago niyo hipan ng mga kandila, make a wish." Paalala ni Bea sa mga anak. Pumikit ang tatlong bata na may mga munting ngiti sa kanilang mga labi. Pagkatapos ng ilang segundo, sabay-sabay nilang inihipan ng mga kandila habang nagpapalakpakan ng lahat ng mga bisita. "Chloe, ano wish mo?" tanong ni Kent habang kinakalong ang bunsong anak. "Winish ko po na sana wag na po tayo magkakahiwalay ni na mama at papa. At sana magkaroon na ako ng baby sister na pwedeng laruin." Malakas na sagot ni Chloe na mula mga pisngi ni Bea sa narinig, habang si Kent naman ay napangisin ng nakakaloko at tumingin ng makahulugan sa kanyang asawa. "Don't worry, princess. Tutulungan ni Papa na matupad ang wish mo na yan mamayang gabi." "Kent!" siko ni Bea sa asawa na nagdulot ng malakas na tawanan sa mga malapit na kaibigan at kapamilya na naroon.
Nang sumapit ang gabi at nakalis na ang lahat ng mga bisita, dinala ni na Kent at Bea ang natutulog ng triplets sa kani-kanilang marangyang silid. Matapos kumutan ng mga bata, lumabas ang mag-asawa sa balkonahe ng kanilang kwarto. Hawak ang tig-isang baso ng wine. Nakasandal si Bea sa dibdib ni Kent habang pinagmamasan ng buwan. Salamat, Kent. Bulong ni Bea. Para saan, aking reyna? Para sa lahat. Noong gabing lasing ako sa bar 5 taon na nakalilipas, akala ko'y katapusan na ng mundo ko dahil sa pagtataksil nila Mark. Akala ko, ang gabi na yon, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pero hindi ko akalain na doon pala magsisimula na ang bukas ko kasama ka at ang triplets. Hinarap siya ni Ken. Hinawakan ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay nito. Ang mga mata ng bilyonaryo ay punong-puno. Punong-puno ng saya. Dahil sa wakas, naging maayos na ang lahat. Hindi ka nagkakamali at hindi ka pagkakamali, Bea. At mas lalong hindi pagkakamali ang gabing yon. Itinakda tayo ng langit para sa isa't isa. 5 taon mo silang itinago. Ang mahalaga ay narito na kayo sa piling ko at hindi ko na kayo hahayaang mawala pa. Dahan-dahang inilapit ni Kent ang kanyang mga labi kay Bea at sa ilalim ng saksi ng mga bituin at mga liwanag ng buwan, pinagsaluhan nila ang isang halik na puno ng pangako ng walang hanggang bukas. Isang pag-iibigang nagsimula sa isang gabi ng pagkakamali, ngunit nagtapos sa isang perpektong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ang buhay nga naman ay parang isang malaking puzzle. Minsan, may mga piraso na akala natin na hindi tugma. Mga piraso nagdulot sa atin ng labis na luha, pagod at kabiguan. Pero kapag ang tadhana at ang puong may kapal na nag-ayos sa mga ito, makikita mo ang isang napakagandang larawan ng may kapal, tagumpay at pag-ibig. Isang pamilyang binuo ng katatagan ng isang palaban na ina at ng paninindigan ng isang tunay na ama. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong Miss Angge, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ang bawat like, comment at share ninyo ay nagbibigay ng inspirasyon sa amin at sa ating mahusay na story creator na si Boss Reniel upang magpatuloy sa paghahandog ng ganitong kagagandang kwento. At bago po tayo tuluyang magpaalam, isang napakalaking pagpupugay at mainit na yakap po ang nais kong ihatid sa ating mga kapwa Pilipino na nakikinig sa atin ngayon mula sa iba't ibang sulok ng mundo, ang ating mga dakilang OFW. Alam po namin mga kabayan na hindi madali ang buhay sa ibang bansa, katulad ni Bea sa simula ng kwento. Alam namin ang bigat ng pagiging tagasalo, ang lahat ng problema at pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas. Batid namin ang lungkot, ang puyat at ang bawat patak ng luha sa inyong itinatago tuwing nakakausap ninyo ang inyong mga anak, asawa at magulang sa video call para lang maipakita na kayo ay malakas. Kayo po ang mga totoong palaban ng ating henerasyon. Sana po sa pamamagitan ng mga kwentong aming inihahanda rito sa Ayesha TV ay kahit paano ay nababawasan namin ang inyong pangungulila sa sariling bayan. Sana po ay nagsisilbi ito ang panadali ang pahinga sa inyong nakakapagod na maghapon. Tandaan niyo po na palagi kayong kasama sa aming mga panalangin. Mag-iingat po kayo palagi. Riyan kung nasaan man kayong bansa ngayon, mga ka-Ayesha. Huwag niyo pong kalimutang i-comment kung wala saang bansa kayo nakikinig para mapusuan at ma-shoutout namin kayo sa susunod nating kwento. Mag-subscribe na po kayo para hindi mapag-iwanan sa mga susunod pang obra ni Boss Reniel. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal dito lang sa Ayesha TV. Hanggang sa muling kwento ng buhay at pag-ibig. God bless sa ating lahat at paalam.